Last year, may hearing kami. Napag-usapan yung babayaran na 1,500 per month. Bali, 35K po yung utang ko. After 1 year, di na ako makabayad dahil walang-wala na talaga. May posibilidad ipatawag pa ba ulit ako sa trial court? Ano pong mangyayari pag di na makabayad ng home credit at nahiring na kayo dati? Ayun, yung mga tanong doon sa home credit reklamo nung isang nahiring na raw o nasampahan ng kasong small claims sa korte. Ngayon, ba yung mga possibilities na mangyari kapag may hearing na kayo tapos hindi nyo natupad? Okay, yun po yung ating tatalakayan. Pero bago ang lahat ay maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po yung simple niyong pag-like, malaking tulong po yung simple niyong pag-share at para update ang usapang o niniding up, pakihit lang pong notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga oniniling up. Ako po nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin ang ginagawang paglabag sa abusive of fair debt collection practices ng mga online loan app. At hindi po ako nangungonsinti na huwag magbayad ng utang. At ako po ay hindi abogado. Ako po isimpleng mamaya na kagaya ninyo, nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online loan app. At yun po, okay? Yung tanong niya, kung ano rin yung mangyayari dahil na-hearing na raw po sila o nagkaroon na sila ng usapan sa korte na dapat bayaran yung 1.5 monthly dahil 35K daw po yung utang niya at after 1 year din niya nabayaran. May posibilidad bang ipatawag pa ba ulit siya sa trial court o sa small claims court? Okay? Unang-una, linawin ko lang po muna, disclaimer, hindi po ako abogado, hindi po ako legal expert pagdating sa mga ganito. Itong mga sasabihin ko ay base lamang po sa aking pagre-research sa mga abogado, mga kinaukulan, mga kagaya ng mga nagbablog ng mga attorney, ng mga pulis. Pero lilinawin ko rin po na kung gusto niyo po talaga ng mas malinaw legal na payo, ay lumapit po kayo o dumulog sa talagang abogado dahil sa mga problema niyo sa ganyang klase. Na pagka na korte na kayo, nakasuhan na kayo sa small claims, tapos hindi kayo nakapagbayad, tanongin nyo talaga yung mga legal experts dyan. Okay? Pero ito, please, on my experience din, doon sa mga nakausap ko, mga babanggitin ko doon sa mga abogado sa ahensya ng mga gobyerno like the PNP. Okay? Kasi may, alam naman tayo, past few years, uma-attend tayo ng mga mass filings. Nagtatanong din po tayo kung ano yung mga posibilidad na mangyari once na magkaroon ng problema dito sa mga oniniling up. At kapag nakakasuhan ba kayo ng small claims, ano ba yung mga possibilities na pwedeng gawin once na nagkakaayos na kayo sa korte tapos hindi natutupad na dapat gawin. Okay. Unang-una, nakapagbayad naman na kayo ng 1.5. Ika nyo nga sa tanong. Okay, no? Sabi nga 35K tapos nababayaran naman doon yata. I-assuming lang ako na nabayaran niya tapos after 1 year din niya nabayaran. So yung 35K nabayaran niya ng halos almost 18,000 for 1 year yon. So may natitirang 17K, di ba? Ngayon, para sa akin, yung gano'n sinasabi na papatawag pa ba daw ulit sila sa korte once na hindi natuloy o natupad yung usapan yan. Yung court po, small claims court, hindi na ho kayo papatawag niyan. Isang beses lang ho ang hearing dyan, wala ng court of appeals, wala ng aapila. Kung ano yung desisyon ng korte, yun na po yun. Okay? Malinaw? Kasi walang abogado, walang kung ano man, yung processing fee niyan, sa simula pa lang ng pagsasampa ng kaso, yun na yung babayaran nila. Lahat-lahat na yun. Wala nang pagbabalik. Ngayon, ang gagawin naman yung home credit, kung sakaling hindi nyo na natutupad, o hindi nyo natupad, yung inyong tagdan, yung inyong kasunduan na tinapusan ng korte, nagkaroon na ng tagdan ng hatol, at kayo hindi pa rin nakakapagbayad, ang gagawin niyang home credit, sigurado lang, ito lang, for sure lang to, for the research the receive, tsaka sa mga nakausap ko rin collector, pwede po silang bumalik sa korte para mag-request ng writ of execution. Yun na po ha, malinaw ha. Yung writ of execution na yun, pag pinal nila sa korte dahil hindi nga ako nakapagbayad, si sheriff na ho ang gagawa ng paraan para mag-garnish ng mga gamit na kaya kung ano man yung pwede nilang makuha sa inyo para mabawi yung kulang o yung hindi nyo nabayaran. Kaya kunwari, pupunta sila sa inyo, yung sheriff,
pupunta sa bahay. Meron kayong almost 18,000 pa na utang, di ba? Meron kayong TV na almost 18K din ang halaga. Ngayon, yun kukunin na bilang collateral, ibebenta po yan ng sheriff doon sa halaga na kailangan niya. Tapos yung napagbentahan, o kung may sumobra mas pagkakabenta, basta yung halagang kailangan lang niya, ang kukunin niya para doon sa home credit. Ayan, bibigay ni Cherry yung pera na likom niya na kailangan niya bayaran sa 18,000. At yung sumobra man, kung may sumobra, ibabalik naman po yun doon sa nagkautang. Ganun po yung sistema. Hindi na ho kayo patatawag sa korte niyan. Wala na hong ganun. One day hearing lang po yan. Wala nang etche bureche. Hanggang doon lang po yun. Wala akong kasong makukulong. Wala ho kayo magiging problema. As long as meron kayong mga collateral na pwedeng gamitin. Kaya kung meron kayo sahod, may trabaho kayo, no? Just in case lang, pwede na kayo usapin. Pwede sa siguro makapag-usap na i-garnish yung bawat sahod. Ganun, automatically, doon. Pwede naman siguro yun. Ano po pwede? Kasi meron naman palang income, just in case lang, para mabayaran na yung utang ng tuloy-tuloy. Pwede yung ng kote na ipag-utos na gano'n yung gawin. Sa pagkakaalam ko, ha? Ngayon, may magsasabi naman dyan, paano ko naman maniniwala? Bakit kami maniniwala? Hindi kami authority. Kaya nga nililino ko po, mas mabuti pa rin dumaan po kayo sa legal expert. Ako ho, payong ano lang ako kaibigan, kung ano yung posibleng mangyari sa inyo. Dahil, nagtatanong din po ako sa mga attorney at sa mga kaibigan kong kolektor kung paano yung sistema nila ng pagpapautang once na nag-file sila ng kaso sa small claims court at hindi na pagkasunduan kahit na may hatol na yung korte. Okay? Wala na akong appeal-appeal dyan. Wala akong kasi tinignan ko yung mga comments dito eh. May nagsabi, ito yung anonymous nickname. Mas malaki pa bayaran ng home credit sa mga hearing. Tapos, meron sa'yo, biruin mo, 50K utang mo, hearing per attempt, 10K lang, hearing lang yan. Wala akong ganun issue na kada balik mo, may 10K kang babayaran. Wala, kalukuhan po yan. Malinaw po na itong mga nagbabanggit ng mga ganyang klase sa komisyon, walang alam sa due process ng small claims yan. Even though hindi pa ho ako nakakaranas na makasuhan ng small claims, mas malinaw pa rin ho yung mga nakakausap ko dahil sila ho mga experience na ho about sa mga korte-korte na yan. May kaibigan kong collector, ganyan. In-explain sa akin, hindi, ganun yun. Isang beses lang yan. Tapos, yung mga abogado, sinasabi rin, isang beses lang yan. Then, kung alam naman ng judge na medyo malaki talaga o unconscionable yung ipinapataw ng interest, binababaan naman po yan na magiging hapon niya. Kunwari, so, 10K lang utang mo, tapos ngayon, si home credit, si home credit nandyan, sinisingil ka ng 50,000. Kapag babasihan pa rin niya kung hanggang saan yung limitasyon na dapat mo lang bayaran, base doon sa pag-aaral niya na hindi na siguro tama yung 10K na utang mo, naging 50,000 na. Kasi, meron po tayong civil code na 6% per annum at pwede naman ibabayan hanggang 12 to 15% ang idadagdag na lang doon sa magiging hatol niya doon sa utang na dapat bayaran mo kinasuhan. Okay? Sana nakatulong. Maraming po salamat sa ulitin.